What's up mga sipit? Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat mga sipit. Salamat po sa inyong support Sa inyong support mga sipit. So for this vlog ay pag-uusapan po natin ang mga salita po ng Panginoon. For this vlog po mga sipit. So, before anything else, before tayo mag-start, let's pray po muna. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, sa pagkakataon na meron po kami na pag-aralan po yung mga banal na salita. Dalangin ko po, Lord, sa oras na ito na mga salita mo na pag-aaralan, maging pagkapala po sa buhay po ng bawat sa amin. Ganun din, maging reminder po ito sa amin bilang isang tao at the same time bilang isang Kristiyano, Panginoon. Yan po ako ng wisdom and knowledge sa pag-share po ng mga banal na salita, Panginoon. Sapagkat alam ko po sa akin sarili, wala po akong kayang gawin. Kaya tuloy na po ako at gabay na po ako, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, ang teksto po na ating pagbabatayan ngayon ay matatagpuan po natin sa mga ngaral, chapter 11, verse 9, at sa mga susunod na verses. So, konting kaalaman lang po, mga kasipit. Ang sumulat po ng Book of Ecclesiastes or mga ngaral ay si Haring Solomon, King Solomon, mga kasipit. Isa po sa mga matalino, isa sa pinaka matalinong hari sa Israel during his time, mga kasipit. So ito before ko basahin, meron po akong tanong, mga kasipit. Ano yung madalas nating ginagawa bilang isang tao? Or saan natin madalas kinoconsume yung time natin sa bawat araw ng ating buhay? Sa ating bang sarili? Sa ibang tao? O sa Diyos? Ano naman, sa mabuti ba? Or sa masama? So, tayo po ang nakakalam niyan at ang Diyos. Ito po yung reminder niya ni Haring Solomon. Reminder niya po sa lahat ng tao. So, yung salin ko po ay MBB. Stands for Mabuting Balita. Mababaw na salin, mga kasipit. O, sabi dito, mga ngaral, chapter 11, verse 9. Kung gusto po yung i-check, ay hindi po i-check sa inyong mga Biblia. Sabi niya dito, magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. So, ito po yung unang point niya. Sabi niya, magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Ibig sabihin, maging masaya ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Then, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kakit-akit sa paningin mo. So, yun, bilang isang tao, meron po tayong free will. Malaya po tayo kung ano yung gusto natin gawin. Mabuti man yan o masama. Pagka nasa atin kung ano yung gusto natin gawin, mga sipit. Pwede natin gawin yung masama at pwede natin gawin yung mabuti. So, sa dalawa na yun, ano yung madalas natin gawin? Sabi ko nga kanina, tayo yung may alam niyan, mga sipit. Tapos, sabi dito, ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. So, malinaw po na mabasa natin dito na lahat po ng ginagawa natin sa buhay natin sa mundong ito ay may consequence. So, sabi niya dito, ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin mabuti at masama, mayroon po yung kapalit. Once na gumawa tayo ng masama, anong consequence yan, mga sipit? Siyempre, masama yung ginawa natin. Ano pa ba yung ina-expect natin, di ba? Masama din yung balik niya. Then, kapag gumawa naman tayo ng mabuti, siyempre,
And definitely, mabuti rin yung balik niyan sa atin. Parang ano lang yan, white at saka black mga kasipit. Pero ito, sabi dito, ngunit tandaan mo ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. Dahil alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Mabuti or masama, alam po ng Panginoon. Then next verse po, dito po sa Mga Ngaral, chapter 12, verse 14. Lahat ng gawain natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sobrang linaw po nitong mga sipit. Lahat ng ginagawa po natin sa buhay natin sa mundong ito, good or bad, ay ipagsusulit po natin sa Panginoon. Sa takdang panahon, baga, haharap po tayo sa Panginoon at i-judge po lahat yan ng Panginoon. Ang mga ginawa nating mabuti at mga ginawa nating masama. Kumbaga, wala talaga o walang makakalusot sa Panginoon. Kumbaga, alam niya lahat ng bagay. Pero sa kabilang banda, yung tao, pwede nating madaya o pwede nating malinlang. Pero ang Diyos, never po nating malilinlang. So, brief summary po sa ating pinag-aralan. Gusto ko pong i-emphasize dito at ang gusto pong i-emphasize dito ng author ay lahat ng ginagawa natin, hayagman o lihim, alam ng tao or hindi alam ng tao, tayo lang nakakaalam at ang Diyos, ay ipagsusulit natin lahat sa Panginoon. Baga, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ang mabuti at masama. So once na ang in-invest natin ay masama, sigurado yung balik din natin o ang balik sa atin yan ay masama. Kung in-invest naman natin ay mabuti, ang balik naman sa atin yan ay mabuti. So ayan po mga sipit, bilang isang tao, ano yung mas pipiliin natin? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? I-enjoy natin ang ating buhay sa masamang paraan o enjoy natin ang ating buhay sa kalooban ng Panginoon. So, nasa atin po yan mga sipit. Tayo po ang magdi-decide kung saan o ano ang pipiliin natin sa dalawa na yon. It's either mabuti or masama mga sipit. Pero tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin ay ipagsusulit po natin sa Panginoon. Kaya, habang meron pa po tayong time na magbago, mag-change, or gawin natin kung ano yung tama, ay gawin na po natin yan mga kasipit. Kasi, nasa huli ang pagsisisi. Once na nangyari na, never na po natin mababalik. Kahit ano pang gawin natin, pagsisisi, kahit ano pang gawin natin na regret or whatsoever na gawin natin, never at hindi natin mababalik ang panahon na nasayang, ang mga bagay na nangyari na, at ang mga bagay na nagawa na natin. Never na po natin yung maibabalik. Kaya, habang meron po tayong pagkakataon, ano yung mas pipiliin natin gawin? Ang mabuti ba? O ang masama? Nasa atin po yan mga sipit. So, ayun po mga sipit. Stay safe pa palagi. And God bless po sa inyo lahat mga sipit. Bye!